Magandang araw muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa araw po na ito ay isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ni Erning, isang magtutuba mula sa Baryo Niyugan. Nagkaroon ng mga aswang na kung tawagin ay aswang berbalang ang lumigalig sa kanilang baryo. Ugali ng mga aswang na ito ang lantakan ng tuba mula sa puno ng niyog. Mga aswang na naglalasing muna bago pa nila atakihin ang mga tao at tangayin ito para dalhin sa kanilang lungga. Kinumbinsi siya ni Kapitan Damian para maging tagapagtanggol, subalit tinanggihan niya yon dahil hindi daw niya kaya. Isa pa, mahina ang kanyang loob. Subalit nang mawala ang kanyang pamangkin na si Bal, ay ganap na nagbago ang isip niya. Kinausap niya ang kapitan para tanggapin ang suwestyon nito. Kaya naman, may mga ibinigay si kapitan kay Erning na magagamit niya para sa kanyang misyon na iligtas ang pamangkin at ganap na maging tagapagtanggol ng baryo laban sa mga kampon ng kadiliman. Naging kasakasama niya ang isang bata na si Alan na kaibigan ni Bal para sa kakaibang pakikipagsapalaran. Ngunit paano nila haharapin ang mga lasinggerong aswang na berbalang? Malilipol kaya nila ang mga ito gamit ang kanilang mga armas? Buhay pa kaya si Bal na ililigtas nila mula sa mga kuko ng mga aswang? Ang mga katanungang yan ay mabibigyan ng kasagutan sa kabuuan ng kwentong ihahatid ko sa inyo. Ngunit bago ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Dinig na dinig ko ang paulit-ulit na sigawan ng mga kababaryo ko. Humihingi sila ng saklolo dahil sa nangyayaring hindi inaasahan ng mga naninirahan sa Baryo Niyugan. Malakas ang kanilang sigaw. Nakakatililing yun ng tenga. Kaya lamang wala akong magawa. Hindi ko sila kayang tulungan dahil hindi pangkaraniwang nilalang ang umaatake sa kanila. Mga kampo ng dilim ang mga yon. Pinaniniwala ang mga aswang na dumayo sa aming baryo at tila sa aming lugar gusto nilang magkuta. Nagising din sa lakas ng sigawan ang pamangking ko na si Bal. Tiyo Erning, ano po bang bagay na yun? Nakakaistorbo naman sila. Hayaan na lang natin sila, Bal. Hayaan? Ingi-ingay nila eh. Saka parang may nangyayaring masama sa kanila. Oo, Bal. Dahil inaatake sila ng mga aswang. Nanang ko po, nanggugulo na naman pala sila. Hindi lang sila basta nanggugulo, Bal, kundi nang bibiktima na sila. Malamang, pumapatay na rin. Tiyo Erning, anong gagawin po natin? Ang dapat mo lang gawin ay manahimik. Dahil mahirap kung maririnig nila tayo. Baka mamaya ay bigla silang pumunta dito sa bahay natin. Diyos ko po, ayoko nun. Ayoko pong pupunta sila dito. Kaya nga, mas maiging manahimik ka na lang. Nakinig naman sa sinabi ko si Bal. Tinakpan niya ang kanyang bibig, maging ang kanyang tenga. Inipit niya yon sa pagitan ng kanyang dalawang tuhod habang nakaupo sa sahig ng bahay. Diyos ko, nakakatakot naman.
Kaya nga dito lang tayo sa bahay, Bal. Wala tayong magagawa para tulungan ang mga kababayan natin. Hindi natin maaaring labanan ang mga aswang naligaw na yun. Delikado tayo. Nakakakilabot ang palahaw ng mga kababaryo ko. Kaya nga lamang, ano bang magagawa namin ng pamangkin ko? Kapag lumabas kami ng bahay at nagpakabayani, malamang yun na rin ang katapusan namin. Kaya ang tanging magagawa naming dalawa ay manahimik na lamang muna. Ilang sandali pa ang lumipas ay tumahimik na. Patuloy na lumalalim ang gabi. Wala na rin akong naririnig na pumapalahaw. Isa lang ang alam kong ibig sabihin nun. Posibleng wala na ang mga aswang na sumasalakay. Tiyo Erning, umalis na po kaya sila? Hindi ko rin alam, Bal. Pero teka, sisilipin ko sa siwang kung wala na talaga sila. Wag, Chong. Baka mamaya nandiyan pa sila eh. Kaya nga sisilipin ko eh. Titiyakin ko lang. Saka tahimik na eh. Paano, Chong? Kung nandiyan pa sila at nakikiramdam lang. Baka mamaya, Chong, paano pa kayo eh? Tinatakot mo ba ako, Bal? Hindi po, Chong. Ang gusto ko lang naman po ay mag-ingat po kayo. Siyempre, ayoko po may masamang mangyari sa inyo. Ikinatuwa ko ang pag-aalala na yon ni Bal. Naisip ko na kahit bata pa ang pamangkin ko ay marunong na siyang magmalasakit. Sa bagay, dahil parang tatay na rin niya ako. Mula kasi nang mamatay ang kanyang tatay at nanay, ay ako na ang nag-alaga sa kanya. Ako na ang umako ng responsibilidad ng kanyang namayapang magulang. Kapatid ko ang tatay ni Bal. Kakambal ko siya. Kaya nga, hindi na iba ang turing ko sa bata. Pero sa kabila ng pag-aalala niya, ay ginawa ko pa rin ang naisip ko. Lumapit pa rin ako sa siwang ng dingding na sawali at sumilip doon. Wala na akong nakitang anuman sa labas ng aming bahay. Namamayani na rin ang katahimikan sa buong lugar. Pero naisip ko na kumusta na kaya ang mga kababaryo ko na kanina lamang ay sumisigaw at humihingi ng tulong. Kaya naman, nagpasya na akong lumabas. Tiyo, saan po ba kayo pupunta? Titignan ko yung mga kapitbahay natin na kanina'y sumisigaw. Tiyo, baka mapano ka. Wala nang mga aswang, Bal, kaya wala nang aatake sa akin. Samahan ko na lang po kayo para kung may aswang pang naiwan, dalawa po tayong haharap sa kanya. Kung magsalita ka naman parang kayang-kaya mo silang harapin. Kung hindi natin kayang harapin, talikuran na lang natin, Chong. Sira ulo ka rin, puro ka talaga kalokohan eh. Halika na nga, baka kailangan nilang tulong natin. Subalit bago ako lumabas ng bahay, kasama ang pamangkin kong si Bal, ay kinuha ko muna ang karit na ginagamit kong pampungos ng bulaklak ng nyug kapag nangangarit ako para kumuha ng tuba. Magtutuba ang trabaho ko. Iniipon ko ang tuba sa tukil na lalagyan na itinatali sa bulaklak ng nyug upang doon ay patuluin ang katas na siyang tinatawag na tuba. Lumabas na ako ng bahay na tangan ng karit na siyang pananggalang ko kapag may masamang nilalang na nasa labas ng bahay. Panay ang kabog ng dibdib ko, subalit pilit kong pinapalakas ang aking loob. Chong, wala namang tao dito sa mga bahay eh. Paanong nangyari yun? Di ba kanina lang dinig na dinig natin yung sigawan ng mga kababaryo natin? Opo, humihingi pa nga sila ng tulong sa atin eh. Pero bakit ganun? Wala tayong makita kahit saan tao. Pero bukas naman po ang kanilang mga bahay. Saan po kaya sila nagpunta? Yan nga din ang iniisip ko eh. Kung naging biktima sila ng aswang, dapat nandito lang sila at walang buhay. Pero bakit kahit bakas nila, ay wala tayong makita? Chong, di kaya
tinangay sila ng mga aswang. Saan naman kaya sila dadali ng mga aswang na yun? Sa kanilang binubuong kuta. Pero bakit kaya? Hindi ko rin kayang sagutin ang pagkawala ng mga kapitbahay na narinig namin na humihingi ng tulong. Pero saan kaya sila naroroon? Tama nga kaya ang sinabi ni Bal na posibleng tinangay sila ng mga aswang na umatake sa baryo ng gabing yon. Kaya naman kinabukasan ay agad na kumalat sa buong baryo ang tungkol sa pagkawala ng mga kababaryong sinalakay ng aswang. Bagay na labis ding ikinabahala ni Kapitan Damian. Ganyan din ang sinasabi ng ilang kababaryo natin, Erning. Hindi rin nila makita ang mga kalugar natin na humihingi ng tulong nitong nakaraang gabi. Yan nga po nakapagtataka, Kapitan eh. Samantalang dinig na dinig ko po talaga ang paghingi nila ng tulong. Sa kuta ng mga aswang, posibleng doon nila dinala ang mga taong nawawala. Pero ano pong gagawin nila sa mga taong kanilang tinatangay? Hindi natin alam ang totoong tinatakbo ng utak ng mga aswang, ang mga kampon ng kadiliman. Kung totoong nagkaroon na sila ng kuta sa lugar natin, Kapitan, di kaya plano nilang magparami ng kanilang kauri? Ngunit para saan ang mga taong tinatangay nila? Maaaring gawin nilang pagkain, Kapitan. Kundi naman ay gagawin din nilang mga aswang upang mapabilis ang kanilang pagpaparami. Maaaring tama ka nga doon, Erning. Dapat pala natin silang pigilan, Kapitan. Kung hindi, baka maubos ang mga kalugar natin. Yan nga rin ang iniisip ko. Pero paano natin maahadlangan ang mga halimaw na yun, Erning? Napaisip ako sa sinabi ni Kapitan. Sino nga ba ang maaaring pumigil sa ganong gawain ng mga aswang? Sandali, Kapitan. Hindi ko gusto ang pagkakatitig niyo sa akin, ha? Maaari kang maging isa sa mga yon. Ang maging tagapagtanggol. Joke po ba yan, Kapitan? Hindi, Erning. Saka bakit naman ako magbibiro? Hindi biro ang nangyayaring problema sa baryo natin ngayon. Kailangan natin ng mga lalaking magmamalasakit at handang gawin ang lahat para sa kaligtasan at kapayapaan ng ating baryo. Kapitan, kailangan pag-isipan ko muna ang mga sinasabi mo. Isa pa, hindi ko po pinangarap na maging tagapagtanggol. Erning, maraming naging bayani na wala sa kanilang plano. Pero kapag andyan na, wala na silang magawa dahil sila ang napili. Sila ang hinirang. Sila po yun. Hindi po ako. Paano kung si Bal ang nawala at tinangay ng aswang? Sige nga, pababayaan mo lang ba siya? Hindi mo ba siya hahanapin para iligtas man lang? Kapitan, iba na pong usapan siyempre. Pag si Bal po naging biktima ng mga aswang na yun. Kaya mong ilagay sa peligro ang buhay mo? Natural po. Gagawin ko ang lahat para po sa pamangking ko. Hindi ko siya pwedeng pabayaan, ano? Dahil yung pong ipinangako ko sa kakambal ko na tatay niya. Ako ang bahala kay Bal. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Kaya nga ibig lang sabihin, may potensyal ka para maging isang tagapagtanggol. Pero Kapitan, mahina po ang loob ko eh. Akala mo lang yun, Erning. Pero ikaw na rin ang may sabi na kung sakaling si Bal ang malalagay sa peligro, ay gagawin mo ang lahat para siya ay iligtas. Dahil nga, hindi iba sa akin si Bal. Para ko na siyang tunay na anak eh. Kaya nga yun ang isipin mo, na ang tutulungan mo at ililigtas ay si Bal para magbago ang pananaw mo. Napaisip ako sa sinabi ni Kapitan. Kaya lamang, sadyang hindi pa handa ang loob ko. Wala sa pangarap ko ang maging isang superhero. Mahina ang loob ko at alam ko kung hanggang saan ang kakayahan ko.
Pagkatapos kong makipag-usap kay Kapitan Damian, ay bumalik na ako sa bahay. Inabutan namin roon na nagpapatulis ng kawayan si Bal. Oh, anong gagawin mo sa kawayang pinapatulis mo? Para gawing sandata laban sa mga aswang, tiyo. Baka kasi hindi pa rin sila tumigil sa kanilang ginagawang panggugulo sa atin eh. Sa palagay mo ba, sapat na ang matutulis na buho para magapi mong mga aswang? Yun po kasi ang naririnig ko na sinasabi ng mga matatanda eh. Saka, nabasa ko po sa mga kwento. Siguro dati ganun nga. Tapos, pwede rin ng asin sa kabawang. Kasi nga, takot po sila sa ganun. Siguro dati, pwedeng gamitin na panlaban sa mga kampo ng dilim ang asin at bawang. Bakit, Tiyo Erning? Nagbago na ba sila? Nag-mutate na ba ang mga aswang ngayon? Kaya hindi na pwedeng panlaban sa kanila ang kawayan at asin at bawang? Bal, marami nang nagbago sa mundo natin. Maging mga kampo ng kadiliman ay nagkaroon na rin ng inobasyon. Nagiging makabago na sila. Grabe, ang astig naman nun. Sino may sabi sa inyan, Tiyo? Wala. Naisip ko lang. Kasi nga, posibleng mangyari yun, di ba? Ang advance niyo naman mag-isip, Tiyo. Mas maigi na yung advance mag-isip kesa naman isipin ko pa rin yung makaluma. Pero tayo nga, Chong. Makaluma pa rin ang trabaho natin eh. Magtutuba tayo. Pinupugo sa mga bulaklak ng nyog para makakuha ng tuba. Bal, hindi naman pwedeng magbago yun eh. Dahil ang tuba ng nyog nanggagaling sa kanyang bulaklak. Kung sa bagay, Pero yung binibenta nating tuba na galing sa nyog ay hindi lang para gamiting inumin na nakalalasing, kundi maaari na rin pagkunan ng masarap na suka, pwede ring alak at kung ano-ano pa. Yun ang pagbabago. naku naman, ang dami mo naman sinabi, Chong. Lalo lang tuloy ako naguguluhan eh. Basta may pagbabago na rin. Maging ang kampon ng kadiliman. Yan ang tatandaan mo, Bal. Paano to? Hindi ko na itutuloy ang pagpapatulis itong mga kawayan? Pwede rin naman. Sige na, ituloy mo na lang yan. Dahil wala rin naman tayong ibang sandata na maaaring gamitin kung sakaling may aswang na lumusob dito sa atin. Pero Chong, nasa na nga kaya yung mga taong nawawala na tinangay ng aswang, no? Malamang, nandun sa kuta nila. Di ba yun ang sabi mo? Buhay pa kaya ang mga taong yun, Chong? Kaya nga eh. Gustong ipahanap nga ni Kapitan. Kanino? Kanino pa? E di sa akin. Hala, bakit sa'yo, Tiyo? Wala ka namang power para labanan ng mga aswang, ah. Eh gusto yata akong pagtripan ni Kapitan Damian eh. Ayos din tong si Kapitan, eh, no? Kung siya na lang kaya, gusto yata niyang matigok ka ni. Dahil sa niya gusto ipahanap yung kuta ng mga aswang. Ano siya, Hilo? Pero kung may kapangyarihan lang talaga ako, syempre gagawin ko yun. Kaya lang, Tiyo, wala ka namang power. Hindi ikaw si Daimos. Hindi ka rin si Super Ingo. At hindi ka rin naman si Kapitan Bawang o kaya si Kapitan Barbel. Ikaw ay si Erning Magtutuba. Na laging may hawak na karet at tukil. Kaya nga hindi ko rin maintindihan si Kapitan Damian eh. Kung bakit ako napagtripan niya. Di kaya may nakikitang kakaiba sa si Kapitan, Tiyo? Aba, malay ko sa kanya. O kaya naman, Tiyo, baka merong tinatago si Kapitan. Tapos, ibibigay niya sa'yo. Tinatagong ano? Di mutya o kaya medalyon laban sa mga aswang. Napaisip ako sa sinabi ng aking pamangkin. May punto naman siya. Baka nga merong itinatago si Kapitan Damian na ayaw pang sabihin sa akin ng diretsahan. O kaya, tinitiyak muna ni Kapitan na buo ang loob ko. Dahil mahirap nga naman na ibibigay niya ang anumang iniingatan niya sa taong hindi kayang magpakabayani dahil masasayang lamang yon. Pero ayokong umasa. Saka hindi ko rin nararamdaman sa sarili ko na may kakayahan ako. Sabi ko nga, mahina ang loob ko. Mas gusto kong maging magtutuba na lamang. Mas tahimik na buhay ang pangarap ko. Hindi
ang maging isang superhero. O ano Bal, tapos ka na ba dyan sa ginagawa mo? Opo, tiyo. May 10 piraso na po ng kawayan ang pinatulis ko. Halika na, samahan mo na ako. Saan tayo pupunta, tiyo? Saan pa ba? Kundi sa pangangarit para makakuha na ng tuba at madala na natin sa mga suki natin. Ay, oo nga pala. Oras na para sa pangangarit natin. Tumayo na si Bal para samahan ako. Pero inutusan ko muna siyang kunin sa loob ng bahay ang gamit kong karit. Maging antukil na isasabit ko sa aking likuran na pinaglalagyan ng nalilimas kong tuba kapag umaakyat ako ng puno ng nyog. Pagkakuha niya nun, ay umalis na kami ni Bal. Kaya lang, ganun na lamang ang pagtataka ko dahil nakakailang puno na ng nyog ang inakyat ko pero walang laman ang sisidlan na ikinabit ko doon para sahurin ang mga tumutulong tuba mula sa bulaklak ng nyog. Hala, bakit ganun? Ano nangyari sa mga puno ng nyog na to? Bakit walang laman tong kinabit kong panahod sa mga tulo mula sa bulaklak ng nyog? Ngayon lang yata nangyari to ah. Ipinagpatuloy ko ang pag-akyat sa mga nyog para kumuha ng tuba mula sa mga puno. Kaya lamang, wala ring laman ang sisidlan na ikinabit ko. Nakakasampung puno na ako ng nyog na inakyat. Chong, bakit wala ka nakukuha ng tuba? Hindi ko nga rin alam, Bal eh. Imposible namang wala nang tumatagas na tuba. Saka bakit halos lahat ng punong inakyat ko, wala akong nakuha ng tuba? Yun na nga, Chong eh. Ibig sabihin eh, tuyot na sila. Imposible yun, Bal. Mga bata pa yun yung kinukunan natin ng tuba. Hindi pa yan matatandang puno. Kaya nga paanong wala kayong makuha? Nakapagtataka talaga, Bal. Chong, di kaya may ibang kumukuha? May kung sinong nagnanakaw ng tuba mula sa puno? Naisip ko na nga rin yan eh. Pero sino kaya? Malamang tinitira niya ang mga puno kapag gabi na. Dahil kung araw, ay tsak na makikita siya. May punto ka rin, Bal. Pero sino kaya ang walang yang yon na nagnanakaw sa mga tuba na dapat nating makuha? Dahil wala kaming makuwang tuba ng pamangking ko, kaya malungkot kaming umuwi. Kapag wala kaming nakuwang tuba, wala kaming kikitain. Pagtutuba lang ang pinagkakakitaan namin ni Bal. Sa pag-uwi namin, ay may inabutan kami sa labas ng aming bahay. Isang babaeng suki namin sa ibinibentang tuba. Siya si Aling Junisha. Nasa mahigit 50 na ang edad. Isang balo at madalas nagpapakyut sa akin. Gaya ng mga sandaling yon na inabutan namin siya sa labas ng aming bahay. Salamat naman at dumating na kayo ni Bal. Kokodyam ko. Wow, ang tamis naman po ng pagkakatawag mo sa tiyo Erning ko, Aling Junisha. Hay nako, ikaw talaga, Bal. Ano bang Aling Junisha? Miss D na lang. Miss D? Di po ba may asawa na po kayo? Natigok na nga lang, kaya dapat Aling D. Ikaw naman, oo. Ikaw na nga bahala. Basta, wag mo nang buuin yung pangalan ko kasi masyadong mahaba. Mas madali kung di na lang. Okay po, Aling D. Bakit po ba nandito kayo sa harap ng bahay namin? Siyempre, bibili ako ng tuba. Masarap kasi ang tuba na nakukuha niyo sa puno ng nyug ni Erning. Siyempre po, may kasama pong pagmamahal yun eh. Pati si Aling D, niloloko mo, Bal. Tiyo Erning, totoo naman yun ah. May kasamang pagmamahal ang ibinibenta nating tuba. Kaya lang po, Aling D, pasensya na kayo. Wala kaming nakuwang tuba ngayon eh. Di nga namin alam kung bakit walang laman yung mga ikinabit kong panahod ng tuba. Nako, ganun ba? Sayang naman. Natatakam pa naman akong uminom ngayon ng katas mo ay ng katas ng bulaklak ng nyog. Gusto mong uminom ng tuba? Oo sana, pero sabi mo wala. Pwede ka naman bumili sa eBay. Ayoko nga. Gusto ko yung sayo, Erning. Bakit naman? Solid ako sa'yo eh. Ayoko ng ibang tuba.
Gusto ko yung galing sa'yo, lalo na kapag sasabayan mo akong uminom ng tuba. Ay nako, langit na yon para sa akin. Si Aling Di talaga karengkeng. Bal, ano ka ba? Nakakahiya naman kay Aling Di. Okay lang yon, Erning. Aba sa'yo ko lang naman ito ginagawa. Sa'yo lang ako kumikerengkeng. Sana nga, mapansin mo na ako Buti pa umuwi na muna kayo, Aling Di, kasi wala talaga akong mabibentang tuba sa inyo Okay lang. Basta, dito na lang muna ako. Para naman makausap kita. Naiinip kasi ako sa bahay May kailangan pa kasi kaming gawin ni Bal dito tulungan ko kayo. Wag na po, Aling Di. Mapapagod lang po kayo. Saka, maghahanda pa po kami ni Tio Erning. Maghahanda? Bakit? Meron bang may birthday? Ano po bang birthday yung sinasabi nyo? Maghahanda po kami para sa pag-atake ng mga aswang. Ano ka mo? Aswang? Opo, kasi may nakita po kaming aswang at nanggugulo po dito sa Baryo Nyugan. Wala ba kayong narinig kagabi lang? Ano ba yan? Wala naman ako narinig. Kasi umalis ako. Nagpunta ako sa kabilang bayan. Kaya wala ako kagabi. Kaya pala may naririnig akong usap-usapan na may mga namatay tapos meron ding nawawala. Ganun na nga po, Aling Di. May mga taong nawawala dahil po tinangay ng aswang. Dahil sa sinabi ni Bal, ay biglang napahawak sa braso ko si Aling Junisha. Gusto pa yata niyang yumakap sa akin. Teka, sandali lang, Aling Di. Para ka namang sawa kung makalingkis Huwag kang yumakap sa akin, teka lang Paano ba? Natatakot kasi ako sa aswang. Ayoko mabiktima ng aswang, Erning. Sa tingin ko, kung tawagin ang mga aswang na yon, ay berbalang. Ang mga yun na naghahasik ng lagim dito sa baryo natin. Ano? Aswang na berbalang? Tama ka. Dati ko nang naririnig tungkol sa mga aswang na yon. Ibig niyo pong sabihin, nakakita na po kayo nun, Aling Di, ng aswang po na berbalang? Hindi pa, Bal. Pero tiyak na nakakatakot ang itsura nila. Kaya Coco Jam, Erning, huwag mo akong pababayaan. Huwag mo akong iiwan. Aling Junisha, araw na araw po, tirik na tirik pa nga Wala pa pong aswang nalalabas ngayon. Kaya tama na muna ang ginagawa niyang panlilingki sa Tio Erning ko. Basta, mag-promise ka muna sa akin, Erning. Huwag mo akong pababayaan. Huwag mo akong iiwan. Ikaw ang magiging tagapagtanggol ko laban sa aswang na berbalang. Oo na. Basta bitiwan niyo na po ako. Dahil baka mamaya may makakita pa po sa akin, isipin nila kung anong ginagawa natin. Ikaw talaga, Yakap lang naman, parang diring-diri ka sa akin. Hindi naman po sa ganun, Aling Di. Nag-iingat lamang ako sa sasabihin ng ibang tao. Binitiwan na ako ni Aling Junisha. Pero tumatak sa isip ko ang tungkol sa aswang berbalang na sinabi niya. Hindi ko tiyak kung yun nga ba ang mga uri ng aswang na umatake sa baryo at maraming naging biktima. Nang sumapit ang gabi, ay malungkot kaming naghapunan ni Bal dahil nga nabigo kami sa pagkuha ng tuba. Wala rin kaming kinita. Tapos nakonsumi pa sa ginawa sa akin ni Aling Junisha. Hindi ako makatulog ng gabing yon dahil sa pag-iisip tungkol sa maraming bagay. Isa na rito ang ginagawang panggugulo ng mga aswang na ayon nga kay Aling Junisha ay posibleng aswang berbalang. Ikalawa, may sumasalisi sa akin at siya ang kumukuha ng tuba mula sa puno ng nyog na aking kinakaritan. Maagang nakatulog si Bal, subalit dahil sa pag-iisip at pag-aalala ay hindi ako dalawin ng antok. Pumasok sa isipan ko ang tungkol sa nangyari nung nakaraang gabi. Nabahala ako na baka muling sumalakay ang mga aswang. Kung sa amin siya sasalakay, ay maaaring maging biktima kami ng pamangking ko. Pero hindi ko yun hahayaang mangyari. Totoo nga na mahina ang loob ko. Subalit kapag naiisip na bibiktimahin ako ng aswang, lalong-lalo na ang pamangking kong si Bal, ay magagawa kong palakasin ang aking loob para
ipagtanggol si Bal. May halong kaba na lumabas ako ng bahay. Pinuntahan ko at inihanda ang mga kawayang buho na tinulisan ni Bal. Kahit marami akong sinasabi na posibleng may pagbabago na sa mga aswang, ay maaari pa rin gamiting sandata ang mga pinatulis na kawayan. Kumuha ako nun habang nakakabit na rin sa aking bewang ang karet. Dapat akong maging alerto kahit pa malakas ang kabog ng dibdib ko. Hanggang sa maisip ko na pumunta sa mga puno ng nyog na pinagkukunan ko ng tuba. Kailangan magmanman ako ron para malaman at mahuli ko kung sino ngang nanglalamang sa akin na nagnanakaw ng tuba mula sa mga nyog na aking inaakyat. Maliwanag ang sinag ng buwan ng gabing yon. Kahit kumakabog ang dibdib ko, ay lakas loob akong gumala. Nag-antabay ako malapit sa mga nyog. Maya-maya lamang ay may narinig akong tila lumilipad. Napatingala ako, subalit wala akong nakita. Kaya saglit pa ay naulit ang pagaspas ng pakpak. Sa pagtingala ko ay kitang-kita ko ang isang uri ng nilalang na lumilipad at dumapo yon sa mga palapa ng nyog. Pilit akong tumingala at paulit-ulit na sinipat ang nilalang o anumang hayop na nasa itaas ng puno ng nyog. Hindi ko maiwasang hindi man laki ang mga mata dahil sa aking nakita. Mukhang tama nga si Aling D. Aswang berbalang ang gumagalang aswang sa baryo. Subalit, bakit hindi tulad ng nakaraang gabi ang kanilang ginawa? Hindi sila ng loob ng mga bahay at inatake ang mga tao. Ang iba pa nga ay kanilang tinangay. Sa mga sandaling yon ay nasa ibabaw na ng puno ng nyog ang aswang na aking nakita. May pakpak na gaya ng paniki. Nangingitim ang payat na katawan. Matutulis ang mga kuko sa kamay at paa at nagliliwanag ang mapupulang mata. Titig na titig ako sa aswang na nasa itaas ng puno ng nyog hanggang makita ko na pinakikialaman nito ang nakasahod na tukil sa bulaklak ng puno. Gamit ang kanyang dila ay naaninag ko na ipinasok ng berbalang ang mahabang dila sa loob ng tukil na nakasahod para pag-ipunan ng tuba. Sa pamamagitan ng kanyang dila ay nagawa niyang sipsipin ang tuba. Ang hayop na aswang pala ang may kagagawan kung bakit nauubos ang tuba. Siya ang lumalaklak. Ang walang yung berbalang. Lasinggerong aswang. Maya-maya pa ay narinig pa niya ang malakas na dighay ng aswang matapos niyang maubos ang tuba na naipon sa lalagyan. Lumipad ang aswang na tila walang nangyari. Saglit pa ay nakaramdam uli ako ng pagaspas ng pakpak. Isa pang aswang yon na sa palagay ko'y ibang aswang na. Nasundan ng isa pa. Lumilipad ang mga ito at maya-maya ay huminto sa paglipad at dumapo sa puno ng nyog na pinagkukunan ko ng tuba. Gaya ng naunang aswang berbalang ay pinahaba rin nito ang kanyang dila at tila straw ang dila nito na nagawang sipsipin ng tuba na aking pinagsisikapang ipunin sana. Nang maubos ay lumipad na rin ito papalayo. Kaya isang bagay lamang ang natiyak ko. Hindi pangkaraniwang tao ang kaagaw ko sa tuba, kundi mga aswang. Ibig sabihin yan, mga lasinggerong aswang ang mga nakita ko. Sila ang uri ng mga aswang berbalang na lumalaklak ng tuba. Nang matiyak ko na hindi pangkaraniwan ang maaari kong makasagupa, ay hindi maalis sa akin ang hindi mag-alala. Malamang, mahirap makainkwentro ang isang kampo ng kadiliman. Sa kabigla kong naalala si Kapitan Damian. Ano nga kaya ang maitutulong niya sa akin kung pumayag ako sa ibig niyang mangyari na ako ang siyang haharap sa gumagalang kampo ng kadiliman? Sa paraang yon, ay mapipigilan ko rin ang mga ito para hindi na pakialaman ang mga tuba na aking pinagkakakitaan. Nang matiyak kong may kinalaman ng mga aswang berbalang sa pag-ubos ng mga tuba, ay umuwi na muna ako ng gabing yon. Saka mag-uumaga na rin at tiyak hindi na babalik ang mga kampo ng dilim.
na aking nakita. Sa pag-uwi ko ng bahay ay inabutan kong gising na si Bal. Tiyo Erning, saan po kayo galing? Dyan lang. Ano pong dyan lang? Saka, natanaw ko po kanina sa bintana nitong bahay na dala niyo po ang pinatulis kong buhong kawayan. May pinuntahan lang ako, Bal. Kaya ako dinalang sibat na kawayan na ginawa mo ay para proteksyon ko na rin. Baka kasi may makasalubong akong aswang eh. Alam mo na. Bakit hindi niyo naman ako sinama? Tulog na tulog ka eh. Nakakaya namang istorbuhin ko ang tulog mo. Ayos lang po yung kung istorbuhin niyo ako, hindi po ako magagalit. Hayaan mo na. Sa susunod, gigisingin kita. Promise mo yan, Tiyo ah. Oo, cross my heart. Subalit ang tunay na dahilan kung bakit hindi ko ginising si Bal ay para hindi siya sumama sa akin. Alam ko kasi, nakukulitin niya ako. Ayokong mapahamak siya. Kahit kasama pa niya ako, hindi ko naman natitiyak kung hanggang saan ko siya pwedeng protektahan. Kaya naniguro na ako. Saan ka nga ba nagpunta, Tiyo? Inalam ko kasi kung sino yumayari sa tuba natin. Kung bakit walang laman yung tukil na isinasahod ko dun sa mga nyug na kinakaritan ko. Ano pong nalaman niyo, Tiyo? Nahuli niyo po ba kung sino kumukuha ng tuba? Hindi ko nga nahuli. Pero, nakita ko naman. Sabi ko na nga ba eh. Nagbantay kayo kagabi. Hindi niyo ako sinama. Ikaw talaga, Chong, oh. Ang daya mo. Nadulas ang dila ko. Nasabi ko na kay Bal ang dahilan ng pag-alis ko nung nakaraang gabi. Hindi ko na mababawi yun. Kaya kailangan ko na rin sabihin sa kanya ang totoo, maging ang mga nangyari. Kundi ay hindi niya ako titigilan. Matanong na bata si Bal at hindi ito hihinto sa pagtatanong hanggat hindi niya nakukuha ang kailangan niyang malaman. Kaya sinabi ko na rin sa kanya ang natuklasan ko. Seryoso ka, Tiyo Erning? Nakita mo talaga? Oo nga, Bal. Nakita ko ang aswang berbalang. Nakakatakot po ba at pangit? Oo, parang ikaw lang. Ang sama mo naman sa akin, Chong. Anong parang ako? Ibig mo ba sabihin, mukha akong aswang? Mukha akong berbalang? Ikaw naman, joke lang yun. Nagtatampo ka naman kaagad. Kasi sa gwapo kong to, sasabihin niyo ako na para akong aswang. Sabi nga sa'yo, di ba? Biro lang. Pero alam mo ba, Bal? Hindi pang karaniwang aswang ang nakita ko. Malamang, hindi rin sila basta mapupuksa ng ganung kadali. Pero Chong, ba't iniinom ng mga aswang na berbalang yung tuba na galing dun sa nyug? Yun nga ang hindi ko alam eh. Kung bakit inuubos ng mga halimaw na yun ang tuba. Hindi kaya dun ang gagaling ang kanilang power? Teka nga. Oo nga no. May punto ka, Bal. Pwede. Paano nga kung nanggagaling sa tuba ng nyug ang lakas ng mga aswang na yun? Dapat, Chong, mapigilan natin sila. Saka kung laging lalaklakin ng mga aswang na yun ang tuba natin, paano nang dilihensya natin? Hindi na tayo kikita. Tama ka dyan, Bal. Kaya dapat talagang tapusin natin ang mga aswang na yun, Chong. Pero dapat siguro, malaman muna natin kung saan sila nagkukuta para matulungan natin yung mga kababaryo natin na tinangay nila. Humanga ako sa aking pamangkin. Sa kabila ng kabataan niya, ay buo ang kanyang loob. Mas matapang pa nga siya sa akin kung tutuusin. Hindi pa niya alam kung gaano kapanganib ang mga aswang berbalang, ay handa siyang hanapin ang mga nawawalang kababaryo namin para tulungan. Sa ipinakikitang katapangan ni Bal, sino ba naman ako para magpakita ng kahinaan at kaduwagan? Kaya dapat siguro sumabay ako sa tapang niya. Kukumbinsihin ko ang sarili ko na kaya ko. Sabi nga, ay malaking bagay yung maikukondisyon ang isip ko na matapang ako at kaya ko. Nang sa ganun, ay sumunod na sa dikta ng utak ang puso at katawan ko. Kaya napalunok ako. Sabay bulong sa sarili ko na kaya ko. Kayang-kaya ko ito. May sinasabi ka ba, Tiyo? Ha? Wala. Parang may binubulong ka kasi. Ano ba yun? Wala.
Ayos lang ako. Bakit po? Kasi naisip ko lang. Kakaibang tapang mo. Siyempre po, mana po ako sa tatay ko nakakambal nyo. Oo nga pala. Tatay mo nga pala ang kakambal ko. Di po ba matapang si tatay? Kasi namatay siya sa pakikipaglaban. Sabi nyo nga po, isa siyang sundalo at bantay kalikasan. Kaya siya ang umaharap sa mga pasaway na naninira ng gubat at namumutol ng mga kahoy sa gubat. Oo, tama ka, Bal. Kaya gusto ko lamang puntularan ng tatay ko. Kung sundalo siya na bantay kalikasan, ako naman po, bantay karitan. Bantay karitan? Opo, magiging tagabantay ng mga puno ng nyug na inyong kinakaritan para hindi na po makuha ng iba ang tuba. Aba, ayos yun ah. Kaya dapat po sa gabi lalabas tayo ng bahay para bantayan po ang mga puno ng nyug nang hindi na po tayo maunahan ng mga aswang. Kundi, lagi tayong walang makukuhang tuba dahil ang mga aswang ang nakikinabang. Dahil nakapagdesisyon na ako, handa na akong maging tagapagtanggol ng baryo ni Ugan. Maaari kong maging kapartner si Bal na kahit bata pa ay mas matapang pa kesa sa akin. Pero hindi matatapos sa lakas ng loob ang lahat. Kaya nagpasya akong magtungo kay Kapitan Damian. Gusto ko siyang makausap dahil ramdam ko na may maitutulong siya sa amin. Kaya lamang, nang dumating ako sa opisina niya sa barangay, ay nakita ko na may mga kausap si Kapitan. Lumapit ako sa kinaroroonan nila, pero hindi muna ako pumasok sa loob ng barangay hall. Tumambay lang muna ako sa labas ng pinto. Mula sa lugar na kinaroroonan ko, ay naririnig ko ang pakikipag-usap ni Kapitan sa kanyang lalaking panauhin. Hector ang pangalan nito. Isa siyang pulis. Salamat naman at nagpadala ng pulis dito sa aming baryo. Nagagalak akong makilala ka. SPO2, Hector Alonso. Ganon din po ako. Masaya po akong makilala kayo, Kapitan Damian. Marahil ay alam mo na ang problema dito sa aming baryo. Nasabi na sa akin ng aming hepe. Tungkol sa mga nawawalang kababaryo nyo. Tama ho ba? Ganun na nga. Wala ho bang naliligaw na mga taong labas dito sa lugar nyo? Dahil karamihan ay mga kalalakihan ang nawawala. Di kaya naikayat na sila na sumama sa makakaliwang grupo. Lalo na't may malaking isyu na kinakaharap ang baryong ito dahil sa mga nangyayaring pagsira sa kagubatan. Wala kaming nababalitaan tungkol sa mga taong labas. Pero ang sinasabi nilang posibleng tumangay sa mga taga rito sa baryo ay mga aswang. Mga aswang na kung tawagin ay berbalang. Narinig ko na tumawa ng malakas ang kausap ni Kapitan Damian. Ibig lang sabihin ay hindi pinaniniwalaan ng pulis ang sinabi ni Kapitan. Tila naman hindi nagustuhan ni Kapitan Damian ang ginawang pagtawa ng kausap. SPO2 Alonso, may nakakatawa ba sa sinabi ko? Wala naman, Kapitan. Pero ang lakas ng tawa mo kanina, parang nakakainsulto. Pasensya na, Kapitan. Hindi ko lang mapigilang hindi matawa eh. Dahil sa sinabi kong posibleng aswang ang kumuha sa mga kababaryo ko. Dahil imposible pong aswang yon. Bakit naman imposible? Dahil ba walang aswang? Mismo, Kapitan. Tama ka sa sinabi mo. SPO2, hindi ko sasang-ayunan ang sinasabi mo. Dahil naniniwala ako sa aswang. Lalo na sa aswang na kung tawagin ay berbalang. Gusto niyong paniwalaan ko ang isang kasinungalingan? Sabi ko sa inyo, hindi yung kasinungalingan, hindi imbento at katang-isip. Ewan ko kung dapat ba kitang paniwalaan, Kapitan. Para saan at nagpunta ka pa rito sa baryo namin kung hindi mo pala paniniwalaan ang sinasabi namin? Para tulungan kayong hanapin ang mga kababaryo nyo. Tama ka. At may kutob nga kami na tinangay sila ng aswang. Sige, Kapitan. Hindi na ako makikipagtalo pa sa inyo. Ipagpapalagay ko na totoo ang aswang. Kung ganun,
Saan kaya naroon ang mga nawawalang tao? Sa kuta nila. Malamang, dun yun sa gubat. Doon dinala ang mga nawawalang kalalakihan? Tama ka, Hector. Kaya kung may maghanap sa kanila, ay dun mas mainam na hanapin. Okay, kung yun talaga ang paniniwala mo baka isipin mo, Kapitan, na kontrabida ako, ha? Kaya papatulang ko na ang kalokohan nyo. Ano ka mo? Kalokohan? Sinasabi mong kalokohan ang tungkol sa paniniwala namin sa aswang? Minsan pa ay nagpantig ang tenga ni Kapitan Damian dahil hindi niya gusto ang pananalita ng kaharap na pulis. Pero ramdam ko na pilit na pinapakalma ni Kapitan Damian ang kanyang sarili. Huwag naman sana kayo maiinis sa akin, Kapitan. Sinasabi ko lang kung anong pinapaniwalaan ko. O siya, sige. Alam kong hindi ko mababago ang paniniwala mo. Kaya bahala ka. Pero huwag kang mag-alala, Kapitan. Andito ako para protekta ng mga nasasakupan mo. Salamat. Sana nga matagpuan mo na rin ang mga kababaryo kong nawawala. Makakaasa ka, Kapitan. Nagkamay pa ang dalawa bago tuluyang tinapos ang kanilang pag-uusap. Pero napansin ko kay Kapitan na tila hindi siya komportable sa naging pag-uusap nila ng pulis. Nang nakatalikod na si Hector kay Kapitan, ay napansin ko ang kakaiba niyang ngiti. Hindi nga yun ngiting matatawag, kundi ngisi. Wari bang may ibang nais ipahiwatig yon? Kaya naman, nagkaroon ako ng pagdududa sa pagkatao ni SPO2, Hector Alonso. Nang ganap na makalayo ang pulis, ay saka ako nagpakita kay Kapitan Damian. Kung simangot ang nakita ko kay Kapitan kanina, ay ngiti naman ang sumalubong sa mukha ni Kapitan nang makita ko. Ikaw pala yan, Erning. Anong masamang hangin ang napadpad sa'yo para maligaw dito sa barangay? Pabiro talaga kayo, Kapitan. Hindi naman po masamang hangin, kundi mainam na hangin. Ano ba sadya mo? Tungkol po sa minsan na binanggit niyo po sa akin. Alin doon? Sabi niyo po, ay maaari akong maging tagapagtanggol nitong ating baryo laban sa mga gumagalang kampo ng kadiliman. Mabuti naman at napag-isip-isip mo yan. Halika dito sa loob ng aking opisina. Dito natin yan pag-usapan. Pumasok ako sa loob ng kanyang opisina. Mukhang maraming gustong sabihin sa akin si Kapitan. Naupo na si Kapitan sa kanyang upuan at ako naman ay naupo sa silyang nasa harapan ng kanyang lamesa. Inaasahan ko na ang pagpunta mong ito, Erning. Maging ang pagpayag mo sa suwestyon ko. Pinag-isipan ko po munang maigi, Kapitan. Isa pa ho, ang mga nasabi sa akin ng pamangkin ko ang nagpabago ng isip ko. Aba, mainam naman pala kung ganun. Pero Kapitan, naiisip ko rin kasi kung bakit ako kinukumbinsi nyo. Alam nyo namang hindi ako ganun kalakas. Tsaka mahina po ang loob ko. Subalit, ibang nararamdaman ko sa pagkatao mo, Erning. Ano pong ibig niyong sabihin, Kapitan? May kakaiba sa'yo. Mahirap ipaliwanag, pero ramdam ko yun. Mas mapagkakatiwalaan ka at kayang humawak ng mabigat na responsibilidad. Pero Kapitan, isa lang po ako magtutuba. Alam ko yon. Kadalasan ng mga taon simple lamang ang pamumuhay. Sila pa ang nabibiyayaan ng kakaibang katangian. Malamang, nasa loob mo yon, Erning. Tinatanggap ko na po ang sinabi niyo sa akin na maaari akong maging tagapagtanggol ng mga taga rito sa baryo. Para hindi tuluyang mapahamak ang mga kalugar ko. Kaya nga natutuwa ko, Erning. Pero ano po bang maaasahan kong tulong mula sa inyo, Kapitan? Lalo na't alam niyo na tanging paghawak lamang ng karit ang ginagamit ko sa pagpugos ng bulaklak ng nyug para tumulo ang tuba. Akong bahala sa'yo, Erning. Huwag kang mag-alala. Pero kanina po, Kapitan,
Hindi ko po sinasadyang mapakinggan ang pag-uusap niyo ng pulis na yun. Tama ka, pulis nga siya. Kaya lamang, iba ang pakiramdam ko sa kanya. Ano? May iba po kayong nararamdaman sa kanya? Ano naman po yun, Kapitan? Hindi siya seryoso sa tulong na gusto ko para sa baryong ito. Saka, pinagtatawanan niya ang aking mga sinasabi. Ang tungkol sa mga aswang na gumagala po rito sa baryo? Pinagtatawanan niya? Ganun na nga. Kaya paano ko siya kukumbinsihin na posibleng mga aswang ang tumangay sa mga nawawala nating kababaryo kung ganyang hindi niya yung pinaniniwalaan? Kung sa bagay, tama po kayo, Kapitan. Kaya nga ikaw, Erning, ikaw ang higit kong pinagkakatiwalaan dahil mas nakikita ko sa iyo ang pusong mapagmalasakit, lalo na't nariyan si Bal na sabi mo nga gagawin mo ang lahat para protektahan siya. Si Bal ay sumisimbolo sa mga taga rito sa baryo. Kaya alam kong andyan ka para magbigay ng proteksyon. Pero sabi ko nga po, Kapitan, hindi ko makakaya nang ako lang, lalo na't simpleng tao lang po ko. Nasabi ko na sa'yo na ako ang bahala. Kaya lang, hindi natin maaaring pag-usapan yun dito. Kaya sa susunod na araw ay sasadyain kita sa bahay mo. Doon mo malalaman ang lahat-lahat. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Kapitan Damian, ay umalis na ako sa barangay. May pinuntahan pa ako, kaya inabutan ako ng dilim. Naglalakad ako papauwi ng aming bahay. Mapapadaan din ako sa tapat ng bahay ni Aling Junisha. Nang mapatapat ako sa bahay nito, ay nakarinig ako ng kumusyon. Kasunod ay ang sigaw niya na tila ba humihingi ng saklolo. Kaya nagmamadali akong lumapit sa bahay niya. Nakasara yun, subalit bukas naman ang mga bintana. Malakas ang sigaw ni Aling Junisha na wari ko'y takot na takot. Ganun na lamang ang gulat at panlalaki ng mga mata ko nang aking makita ang isang kakaibang nilalang at hawak ang leeg ni Aling Di. Hindi ako maaaring magkamali. Isang aswang berbalang yon. Nakabuka ang bibig nito at litaw ang matutulis na pangil na tila naisagpangin ang leeg ng kawawang biyuda. Takot na takot si Aling Junisha, lalo na nang inilabas ng aswang berbalang ang kanyang mahabang dila at tila isang maliit na ahas na pinagapang-gapang sa muka, sa leeg, sa butas ng tenga at ilong. Kitang-kita ko ang takot na nararamdaman ni Aling Junisha. Kikislot-kislot ang katawan ng matandang babae nang dahil sa labis na takot. Wag! Maawa ka sa akin! Maawa ka! Makawalan mo na ako! Wari naaaliw naman ang aswang berbalang. Hindi sinasagpang si Aling Junisha ng aswang, ngunit dinidilaan lamang ito sa muka. Pero alam ko na sa kamatayan din ni Aling Junisha mauuwi ang lahat sa kabila ng ginagawang paglalaro sa kanya ng aswang. Kaya upang maistorbo ang aswang, ay lumikha ako ng ingay. Hinalabog at pinukpok ko ang dingding ng bahay ni Aling Junisha. Nabaling ang atensyon ng aswang sa ingay na aking nilikha. Kaya naman, napatingin ito sa bintana. Iniwan niya ang pagkakahawak kay Aling Junisha at sumilip ang aswang sa labas. Pero agad na akong nakapagkubli, kaya hindi ako nakita ng aswang. Nang wala itong nakita, ay hindi na kontento ito at lumabas pa. Pursigidong hanapin kung sino ang lumika ng ingay. Kinabahan na ako dahil pakiwari ko'y mali ang aking naging desisyon. Abot-abot ang panalangin ko habang nakakubli ako sa gilid ng bahay ni Aling Di. Kapag umikot ang aswang berbalang sa kabuuan ng bahay, ay imposibleng hindi niya ako makita. Kaya natataranta na ako kung ano ang aking gagawin. Dasal ko na sana'y hindi umikot sa kabuuan ng bahay ang halimaw. Pero tila hindi umayon sa akin ng pagkakataon dahil narinig ko ang ingay ng berbalang. Maging ang yabag niya ay narinig ko din. Subalit
Mahinang-mahina ang taglay niyang ingay at yabag. Ayon sa aking mga narinig, dati pa, kapag ang ingay at yabag ay mahinang-mahina, ibig sabihin ay malapit ang aswang sa iyong kinaroroonan. Samantalang kapag ang ingay na naririnig na likha ng aswang ay napakalakas, ito ay malayo pa. Dahil mahina ang aking naririnig, kaya tamang nasa malapit lamang ang aswang. Wala akong maaaring gamiting panlaban sa aswang ng mga sandaling yun. Kaya mabilis na pagtakbo na lamang ang aking maaaring gawin para takasan yun. Naghahanda na ako para sa gagawin kong pagtakbo nang makarinig naman ako ng pagaspas ng pakpak. Napatingala ako at ganun na lang ang sindak ko dahil lumilipad ang aswang berbalang. Kitang-kita ko na pabulusok ito papunta sa kinaroroonan ko. Nauuna ang dalawang kamay na may matutulis na kuko. Handang-handa akong dakmain. Wala na akong nagawa nang hawakan ng aswang ang aking leeg. Ibabao na nito ang kanyang mga kuko. Napapikit na lamang ako dahil alam kong magiging katapusan ko na yon. Naisip ko na hindi na mangyayari pa ang anumang plano namin ni Kapitan. Wala na ring saysay ang pagpapalakas ko ng loob dahil tiyak huling sandali ko na yon. Nasa mga kamay na ng aswang berbalang ang aking buhay. Habang nakapikit ako, ay hinihintay ko ang susunod na mangyayari. Hinihintay ko na bumaon sa leeg ko ang mga kuko ng aswang. Kasunod ay ang pagkagat sa aking leeg para sipsipin ang aking dugo. Subalit wala na akong naramdamang ganun, kundi malakas na palahaw ng aswang na nasa aking harapan ang aking narinig. Kasunod ay ang pagkakabitaw ng kamay nito sa aking mga leeg. Idinilat ko ang aking mga mata at nakita ko na nagkikikisay ang aswang sa lupa. Panay ang pagpag sa kanyang katawan. Kasunod nun ay nakarinig ako ng pamilyar na boses. Galing yun kay Aling Dionisya. Walang iya ka! Yan ang nababagay sa iyong aswang ka! Mamatay ka na! Mangisay ka riyan! Eto pa! Maligo ka sa maraming asin! Mamatay ka na! Galit na galit si Aling Dionisya na paulit-ulit na sinabuyan ng asin ang katawan ng aswang berbalang na nagkikisay at pinagpag ang mga butil ng asin na dumikit sa kanyang katawan. Tinakot mo ko kanina, walang hiya ka! Akala ko katapusan ko na, pero ikaw ang matatapos ngayon! Muli ay dumukot ng asin si Aling Dionisya mula sa garapong hawak niya at ibinuhos yun sa aswang. Subalit buong lakas na nagwala at pumalag ang aswang. Paulit-ulit na pinagpag ang mga asin habang umuusok ang katawan at lumilikha yun ng matinding pagkapaso. Pero nagpumilit na lumipad ang aswang upang makatakas. Sa paglipad nito papalayo ay napatingin kami ni Aling Dionisya. Sinundan namin ng tanaw ang halimaw. Nang ganap ng makalayo ang aswang, ay saka ako nilapitan ni Aling Dionisya na nag-aalala. Erning, ayos ka lang ba? Anong ginawa sa'yo ng aswang na yon? Hindi ka ba nasugatan? Wala bang masakit sa'yo? Wala ka bang sugat sa katawan mo? Naku, tignan ko nga ang dibdib mo. Baka mamaya ay nasugatan ka niya. Hindi po, Aling Dionisya. Ayos lang po ako. Okay lang po ako. Sure ka ba? Wala ka ba talagang sugat sa katawan? Teka, hubarin mo nga ang pantalon mo, titignan ko baka may sugat ka dyan. Hindi, wala po, Aling Dionisya. Panay ang hawak at taplos ni Aling Dionisya sa katawan ko. Kahit sinasabi kong okay lang ako. Naku, baka may sugat ka. Alisin natin yung t-shirt mo para magamot kong sugat mo na gawa ng aswang. At teka, sandali. Hindi na po kailangan na alisin ko pa ang suot kong t-shirt. Ayos lang po talaga ako. Sabi ko nga po sa inyo, wala po ako natamang sugat. Okay lang po ako. Ayos lang po talaga ako. Saka, Aling Dionisya, tigilan nyo na nga po ang paghawak sa dibdib ko. Kinikilabutan ako eh. Baka mamaya, kung saan pa mapunta ang kamay nyo eh. Ay, grabe ka naman sa akin, Erning. Ako na nga nagmamagandang loob sa'yo. Panay pa nga ang pag-aalala ko sa'yo, tapos
Gusto mo pa yata akong pagdudahan? Hindi naman sa ganun, Aling D. Iba na kasi ang ginagawa mo haplo sa tawak sa akin eh. Parang saksakan ng dami ng mali siya. Grabe ka na talaga, ha? Nakakasama ka na ng loob. Pasensya na kayo, Aling D. Yung kasi ang nararamdaman ko eh. Ikaw lang siguro nag-iisip ng kung ano-ano. Pero salamat sa iyo, Erning, ha? Kasi alam kong ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako nagawang sagpangin ng aswang na yon. Iniligtas mo ako, Erning. Dahil sa nilikha mong ingay, ay nawala ang focus ng aswang sa akin. Nakita ko kasi na nasa panganib ka, Aling Junisha. Kaya gumawa kagad ako ng paraan para mabaling sa iba ang atensyon ng aswang na yon. At hindi naman ako nabigo. Dahil nandivert sa ginawa kong ingay ang atensyon niya. Kaya nakaligtas ka. Kaya nga utang na loob ko sa iyo ang buhay ko, Erning, my love. May kasama pang may love ah. Pero ako rin, Aling D. Utang ko rin po sa inyong buhay ko. Kung hindi ka dumating at hindi mo nasabuyan ng asin yung berbalang, naku, baka kwento na lang ako ngayon. Buti na lang talaga at nagawa mo siyang sabuyan ng asin. Maigi na lang kamo at bigla kong naalala ang tungkol sa asin na pangontra sa mga aswang. Kaya hinanap ko kagad ang garapon na pinaglagyan ko ng asin. Dahil sa asing isinaboy ko, umusok ang katawan ng aswang na yon. Yun nga lang, nakatakas pa rin siya. Okay lang yun, Aling D. Ang mahalaga, nakaligtas tayong dalawa sa kasamaan ng halimaw na yun. Ibig sabihin, may utang na loob ka sa akin, ha? At may utang na loob din ako sa'yo. Di ba ang galing? Match na match tayo. Bagay talaga tayo, Erning. Ano ba sinasabi niyo, Aling D? Aba, para tayo sa isa't isa. Hindi pa ba yun klaro sa'yo? Mukhang nakagat yata kayo ng aswang, Aling D ah. Nagdideliryo kayo eh. Kung ano-ano po sinasabi niyo eh. Hoy! Hindi ako nakagat ng aswang, ano? Wala nga akong kasugat-sugat kahit tignan mo pa. Eh baka naman nalawayan kayo at may masamang epekto sa utak niyo. Basta alam ko, tayo ang para sa isa't isa. Sa malaon at madali, ay tiyak na mangyayari yon. Kaya maghihintay ako. Sige na po, aalis na muna ako. Kailangan ko nang umuwi eh. Ano ba? Huwag mo muna akong iwanan dito. Paano kung biglang bumalik yung aswang na yon? Kaya niyo na po yun. Basta maganda na lang po kayo ng asin. O kaya, iharap niyo na lang yung katawan niyo. Ano? Gusto mo bang matigok na ako? Hindi naman po, Aling Junisha. Basta mag-ingat na lang po kayo. Ayaw mo talagang may masamang mangyari sa akin? Nagkikare ka? Ibig bang sabihin mahalaga ako sa'yo? O baka, mahal mo na ako? Malala na talaga kayo. Matindi po kayo magpantasya. Ayaw mo lang aminin, Erning. Pero alam ko na may feelings ka para sa akin. Dahil hindi mo ako ililigtas sa aswang berbalang kung wala kang nararamdaman para sa akin. Ay, ambot. Ang kulit. Ang hirap niyo pong kausap, Aling Junisha. Sige, uuwi na po ako. Dahil bukas ay pupunta pa sa bahay namin si Kapitan. Aba, bakit? Anong gagawin sa inyo ni Kapitan? Sa amin na lang po yun. Secret. Iniwan ko na si Aling Junisha. Pero talagang kinikilabutan ako sa mga sinasabi niya. Ang tigas din naman talaga ng muka ng matandang yon. Inisip niya na may gusto ko sa kanya dahil iniligtas ko siya. Kung alam ko lang na ganun ang iisipin niya, sana ay hinayaan ko na lang siya na pinatay ng aswang. Pero masamang mag-isip ng hindi maganda sa kapwa. Kaya pagpapasensyahan ko na lang siya. Matanda na siya at malapit ng maging senyor. Kaya dapat unawain na lang. Nang makauwi ako ng bahay, ang una kong inasahan ay daratnan ko si Bal na naghihintay sa akin. Kaya lamang, wala roon ng pamangking ko. Agad akong nag-alala at nabahala, lalo na't gabi na. Pero bakit wala sa bahay si Bal? Lumabas ako ng bahay at ipinagtanong-tanong kung nakita ba nila ang aking pamangkin. Kaya lang, walang makapagsabi. Hindi nila nakita kung saan nagpunta ang aking pamangkin. Anak ng teteng, oo. Paano ba ito? Saan ba nagpunta ang batang yun?
Di naman niya gawain na magpalipas ng gabi sa labas. Saka maghahating gabi na oh. Bakit wala pa siya? Hindi ako mapakali. Labis na akong nag-aalala para kay Bal. Alam kong hindi rin ako makakatulog hanggang hindi ko nakikita ang pamangkin ko. Kinuha ko ang aking karit. Ito ang tanging sandata kong maaaring gamitin sa anumang panganib na maaari kong makaharap ng gabing yon. Ganap nang nabuo sa utak at puso ko ang magkaroon ng tapang, lalo na sa mga pagkakataong yon na nawawala si Bal na hindi ko lang tinuturing na pamangkin, kundi isang anak. Lumabas ako ng bahay upang muli ay magbabaka sakali na makita siya, kahit alam kong mahihirapan ako dahil gabi na. Subalit hindi pa ako nakakalayo ng bahay nang bigla kong makasalubong ang isang batang madalas ay nakakalaro ni Bal, si Alan. Buti, nakita ko kayo, Mang Erning. Oh, ikaw pala, Alan. Bakit, ano bang kailangan mo? Tungkol po kay Bal. Alam mo kung nasan siya? Wala kasi sa bahay eh. Kuwan po kasi, Mang Erning eh. Kanina po, inabutan po kami ng gabi sa paglalaro. Nang papauwi na po kami habang naglalakad, bigla po kaming may naramdaman na sumusunod sa amin. Tapos, bigla po siyang nabulaga. Tapos, tinangay kami ng isang nakakatakot na halimaw. Ha? Anong klaseng halimaw? Aswang po, Kuya Erning. Yun yata yung sinasabi nilang bembalang eh. Tinangay po kami. Dinagit kami ni Bal at inilipad po. Kaya alam po, hindi po niya kinaya. Nadalawa kami na nakasabit po sa kanya. Hanggang sa nabitiwan niya po ako. Siguro po dahil po mataba ako at mabigat. Bumagsak po ako sa damuhan. Pero si Bal po, natangay niya ng tuluyan. Ang walang yang aswang na yun. Tulungan po natin ang kaibigan ko, Kuya Erning. Oo, Alan. Hindi ko pwedeng pabayaan si Bal. Pero alam mo ba kung saan nagpunta ang aswang na tumangay kay Bal? Mukhang sa gubat po ang punta niya. Kaya alam po, gabing-gabi na po eh. Yan nga rin ang iniisip ko eh. Mahihirapan tayong kumilos kapag madilim na. Siguro po bukas na lang po ng umaga. Sana lang, wala pang ginagawang masama kay Bal yung aswang na tumangay po sa kanya. Labis man ang aking pag-aalala. Subalit wala akong magagawa. Mahirap lumakad kung gabi. Isa pa, walang katiyakan kung saan sa gubat dinala ng aswang si Bal. Kaya tila ba, napakahaba ng gabing lumipas. Gusto ko na ring makausap si Kapitan Damian. Salamat na lamang at maaga siyang dumating kinabukasan. Agad ko ring ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagkawala ng pamangking ko. Diyos ko, mukhang nagkatotoo nga ang sinabi ko sa'yo. Oo nga po, Kapitan eh. Hindi rin pumasok sa isip ko na mangyayari yun, na mawawala si Bal. Kaya tama lang na ipinaalam ko sa'yo ang tungkol sa aking mga nasabi kahapon. Halos hindi nga po ako makatulog sa paghihintay, Kapitan. May dahilan na para maging manunugis ka, Erning. Ho? Manunugis? Yun ang tawag sa mga naatangan ng obligasyon upang puksain ang mga kampo ng dilim, lalong-lalo na ang mga aswang. Alam kong kayang-kaya mo yun, lalo na ngayon na isa ang pamangkin mo sa biktima nila. Sabi mo nga tinangay siya ng aswang, hindi ba? Ang mga aswang na siya ring lumalaklak ng tuba mula sa puno ng nyug na aking kinakaritan ang may kagagawan nun. Pamilyar na sa akin ang mga lasinggerong aswang. Ho? Alam niyo na po ang tungkol sa kanila? Oo, dati na nagkaroon dito noon. Siguro bata ka pa. Alam yan ng mga ninuno mo. Kapitan, buong pag-asa ko na matutulungan mo ako sa problema ko ngayon. Kailangan ko pong iligtas si Bal. Kaya nga ako maagang nagpunta dito sa bahay mo, Erning. Heto, dala ko na ang ilang bagay na alam kong kakailanganin mo. Ibinaba ni Kapitan Damian sa mesa kung saan kami nag-uusap ang kanyang dalang bayong na yari sa buli. Ano pong laman yan, Kapitan? Tignan mo, dahil ipagkakatiwala ko na yan sa'yo. Maingat kong kinuha ang bayong
at tinignan ang laman nito. Kinuha ko ang laman na nakabalot sa tela na may kalumaan na. Inalis ko ang tela sa nakabalot na bagay. Isang palakol yan na ang talim ay gawa sa isang buhay na bato. At may kasamang isang medalyon. Nagawa rin po sa buhay na bato. Oo, tama ka. Yan ang magiging sandata mo para labanan ang mga kampon ng kadiliman. Pero, paano ko po ito gagamitin, Kapitan? Hindi mo kailangan maging eksperto sa pakikipaglaban para harapin ang mga aswang at iba pang nilalang ng kadiliman. Basta't hawakan mo ang sandatang yan at isuot sa iyong leeg ang medalyon. Sila na mismo ang gigiya sa iyo para labanan ang alagad ng dilim. Kanino po ito galing, Kapitan? Galing pa yan sa aking mga ninuno na ipinasa naman sa kanila ng kanila ding mga ninuno. Kaya ilang henerasyon na rin ang pinagmulan ng sandata at medalyon na yan. Tapos ngayon po ipapagamit niyo po sa akin? Oo, Erning. Dahil sa simula pa lang, nararamdaman kong ikaw ang karapat-dapat na gumamit niyan. Maraming salamat po sa pagtitiwala niyo po sa akin, Kapitan Damian. Malaki talaga ang tiwala ko sa iyo, Erning. Dahil may mabuti kang puso. Kapitan, maiba ako. Tungkol nga po pala dun sa pulis. Kay SPO2 Hector, naku, wala akong pakialam sa kanya. Gawin na lang niya ang trabaho niya. Pero gaya ng sinabi niya sa akin, hindi niya pinaniniwalaan ang tungkol sa mga aswang. Baka po, kailangan makaengkwentro muna niya para maniwala siya. Ay nako, bahala siya. Wala akong panahon para magpaliwanag sa kanya. Subalit ng hapong yun, ay nalaman ko na muli palang nakipagkita ang pulis kay Kapitan Damian. Dahil nga nangako ito na gagawin niya ang makakaya niya para bantayan ang baryo at tiyakin ang kaligtasan ng mga naninirahan doon laban sa masasamang loob. Kasama na roon ang mga gumagalang aswang na hindi naman ito pinaniniwalaan. Pinagplanuhan ko kung ano ba ang aking gagawin. Sisimulan kong alamin ay kung saan ko ba matatagpuan ang mga aswang na kumuha kay Bal. Nagpunta sa bahay namin si Alan dahil nangako ang bata na tutulungan niya ako para hanapin ang kanyang kaibigan. Hindi mo na siguro kailangan pang sumama sa akin, Alan. Po? Bakit naman po, Mang Ermin? Kaya ko na mag-isa yun. Pero gusto ko po kayong matulungan. Saka nakukonsensya po ako eh. Kasi po, wala po ako nagawa para tulungan si Bal nang tangayin po siya ng aswang. Pero Alan, mapanganib ang gagawin kong pagliligtas kay Bal. Alam ko po yun. Pero handa po akong tumulong, Mang Ermin. Pero masyado ka pang bata eh. Kaya ko po. Saka may magagamit po ako. Na ano? Ipinakita sa akin ni Alan ang isang kwintas na may palawit na tila bilog na tingga na may nakaukit na mata. Teka, ano yan? Medalyon? Opo, Mang Ermin. Binigay po to sa akin ng lolo ko kahapon lang. Matagal ka na po itong nakikita sa kanya eh. Pero kahapon, nang maikwento ko po sa kanya ang tungkol sa nangyari sa kaibigan ko na tinangay ng aswang, ay ibinigay niya po ito sa akin. Bakit daw? Maaari ito daw po itong gamitin para tulungan at mailigtas si Bal. Kaya sasama ka sa akin para hanapin siya. Opo, Mang Ermin. Mabait na kaibigan po si Bal. Ayoko pong may masamang mangyari sa kanya. May kung anong bumundol sa damdamin ko sa sinabi sa akin ni Alan. Ganun kalalim ang pagpapahalaga niya sa kanyang kaibigan. Kaya ramdam ko ang pagnanais niyang tulungan si Bal. Sino ba naman ako para pigilan siya? Isa pa, makakasama naman niya ako. Kaya nakapagdesisyon ako. O sige Alan, pumapayag na ako. Talaga po, Mang Ermin? Isasama niyo na po ako sa lakad niyo? Oo, pero dapat doblehin pa rin natin ang pag-iingat. Hindi natin alam kung hanggang saan ang kakayahan ng mga nilalang na yon. Kailangan ko nang simulan ang pagpaplano para iligtas si Bal at tuluyan ng lipulin ang mga lasinggerong aswang na gumagala sa baryo Newgan.
Kaya kinausap ko si Alan upang hingin ang kanyang opinyon. Sa kabila ng kanyang kabataan, ay kinakikitaan ko siya ng kakaibang kakayahan. Alan, kailangan malaman natin kung saan sa gubat nagtatago ang mga aswang. Dapat tayong makaisip ng paraan kung paano natin malalaman yun. May naisip po ako, Mang Erning. Ano yun, Alan? Ipinaalam ni Alan ang kanyang naisip na plano. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko sukat akalain na ganun siya katapang. Hindi rin yun pumasok sa isipan ko, pero kakaiba talaga ang kanyang naging suwestyon. Di po ba? Okay po yung naisip ko, Mang Erning. Alan, parang hindi madali yung gusto mong mangyari ah. Pero yung po naisip kong paraan para malaman natin kung saan sa gubat nagkukuta ang mga aswang. Malamang nandun din po si Val. Pero delikado yun. Baka kung mapaano ka. Kaya ko po yun. Hindi ko alam kung papayagan ba kita. Nagdadalawang isip ako. Sige na po, Mang Erning. Kayang-kaya ko po yun. Ako po ang bahala sa sarili ko. Saka di po ba, meron po ako medalyon na bigay po sa akin ng lolo ko. Magagamit ko po ito. Ito po ang poprotekta sa akin. Paulit-ulit ang pakiusap sa akin ni Alan. Kaya naman, nakumbinsi rin niya ako sa ibig niyang mangyari. Kahit nagdadalawang isip ako para sa kaligtasan ng bata. Kaya nga lang, pursigido siya at buo ang loob na gawin ang kanyang nais mangyari. Kaya naman ng gabing yon, ay naghanda na kami ni Alan dahil may magagamit na akong sandata na bigay sa akin ni Kapitan Damian. Kaya ibinigay ko kay Alan ang karit na ginagamit ko bilang magtutuba. Ito po ang gagamitin kong sandata? Oo, Alan. At matalas siya na. Itali mo sa bewang mo kasama ng kaluban para kapag may umatake sa iyong aswang ay may magagamit ka. Kailangan mo pa rin ng sandata kahit meron ka medalyon. Tama po kayo, Mang Erning. Magagamit ko nga po ito. Kaya nang sumapit ang gabi, ay nagsimula na kaming lumarga ni Alan. Ang gabi ay natatanglawan ng liwanag mula sa buwan na tila ba nakikiayon sa aming plano. Patungo kami sa mga punong aking kinakaritan. Tsak, gagawi uli roon ang mga lasinggerong aswang. Nalalaklak ng tuba galing sa puno ng nyog. Pumuesto kami ni Alan sa isang kubling lugar. Maya-maya pa ay may naramdaman kaming mga yabag na paparating. Tiniyak namin na hindi kami makikita. Ganun na lamang ang pagtataka ko nang makita ko si SPO2 Hector, ang pulis na nangako kay Kapitan na tutulong para pangalagaan ang baryo Nyugan. Bakit nandito siya? Kilala niyo po siya, Mang Erning? Oo, Alan. Siya yung pulis na kausap ni Kapitan Damian na magbabantay dito sa ating baryo. Baka po magbabantay nga siya kaya nandito siya. Baka alam niya pong dito pupunta ang mga aswang para uminom ng tuba. Pero hindi siya naniniwala sa aswang, Alan eh. Kaya nga nagtataka ako. Teka, ano yun? Bakit bigla siyang yumuko? Mang Erning, tignan mo. Diyos ko po, nagbabago po ang anyo niya. Ha? Anak ng teteng. Isa rin siyang aswang. Isang aswang berbalang si SPO2. Kalaban pala siya, Mang Erning. Hindi siya kakampi. Anak ng tokwa, oo. Nagkunwari siyang hindi naniniwala sa mga aswang. Pero ang totoo, siya mismo ay kauri pala ng kampo ng kadiliman. Naku, lumipad na po siya papunta sa itaas ng punong nyog. Iinom siya ng tuba. Hindi ko rin alam kung bakit hilig nila ang uminom ng tuba. Siguro, may nakukuha silang lakas mula sa tuba na yun. May mga ingay na dumarating. Parang may mga lumilipad po. Hindi maaari to. Dumating na ang iba pa nilang kauri. Lalantakan nila ang mga tuba bago pa sila magasik ng lagim dito sa baryo at muling tatangin ng mga taong gusto nilang gawing biktima. Mang Erning, ito na rin po siguro ang pagkakataon para sa sinabi ko sa inyo. Mauuna po ako. Sigurado ka ba, Alan? Opo, Mang Erning. Kayang-kaya ko po ito. Umalis na nga si Alan mula sa aming pinagkukublian at nagpakita sa mga aswang berbalang. Yun ang naisip na plano ni Alan
magpapakita siya sa mga aswang at hahayaan niyang tangayin siya nito para dalhin sa kanilang kuta. Kaya kitang-kita ko kung paano dinagit ng isang aswang si Alan at inilipad ito papalayo. Dahil hindi ko maaaring hayaan si Alan, kaya lumabas na rin ako sa aking pinagkukublian at binulabog ang mga aswang na lumalantak sa tuba. Nang makita ko ng isang aswang ay agad siyang lumipad sa akin. Hinayaan ko lang ito. Hindi ako gumawa ng anumang pagkilos para harapin ang aswang, kundi hinayaan kong dagitin din ako nito. Kaya maya-maya pa ay bitbit na ako ng aswang upang dalhin sa kanilang lungga. Umayon sa aming plano ang mga nangyari. Pareho kaming dinagit ng mga aswang upang ilipad at dalhin sa kanilang lungga. Doon ay makikita namin si Bal. Yun ang pag-asa namin, kaya ginawa namin ang ganung kapanganib na bagay. Nang nasa gubat na kami, ay ibinaba kami ng aswang. Saka pa lang ako kumilos para harapin ito. Tiyak, ganun din ang gagawin ni Alan. Hindi pa kami nagkikita sa gubat, pero malakas ang kutob ko na mahahanap namin ang isa't isa. Gamit ang armas na ibinigay sa akin ni Kapitan Damian, ay nagawa kong sugatan ang aswang na dumagit sa akin. Kaya natakot ito at iniwanan ako. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng mga kaluskos. Inihanda ko ang hawak kong armas. Subalit, hindi pala yun panganib. Dahil si Alan ang lumikha ng kaluskos na yun. Nakita pala niya ang aking kinaroroonan. Buti na lang at nakita kita agad, Mang Erning. Ano nangyari? Anong ginawa sa'yo ng aswang na dumagit sa'yo? Nasugatan ko siya. Hindi niya ako nagawang atakihin, pero tumakbo na siya papalayo. Jack, babalikan tayo ng mga yun. Baka nga, kasama pa nila ang iba pa nilang kauri. Mang Erning, malamang ito na ang kuta ng mga berbalang. Oo, Alan. Hindi lang natin alam kung saan dito. Malamang ang pulis na nakita natin na nagbago ng anyo, siya ang pinuno ng mga aswang na yon. Nagkunwari pang tutulong sa baryo ang hayop, pero siya pala ang mismong pasimuno ng kadiliman. Dapat na nating malaman kung nasaan si Bal, Mang Erning. Tama ka. Yun ang unang dapat nating gawin. Masukal ang gubat, pero sapat ang liwanag ng buwan para makita namin ang lugar na maaari namang daanan. Kaya tinahak namin ang kasukalang yun hanggang sa makarinig kami ng mga ingay sa loob ng isang kuweba. Nagmanman kami saglit habang nakakubli sa mga makakapal na halaman. Kitang-kita namin ang mga aswang berbalang na lumalabas mula sa loob ng kuweba. Dito na nga po ang kuta nila, Mang Erning. Ang dami nila. Diyan din kaya nila dinala si Bal? Siguro po. Pero ano kayang ginawa nila sa kaibigan ko? Sana, wala pa silang masamang ginagawa. Yan din ang panalangin ko, Alan. Dahil kapag may nangyaring masama kay Bal, uubusin ko silang lahat. Wala talaga akong ititira sa kanila. Nagulat ako sa biglang ginawa ni Alan. Bigla niya akong iniwan at sumugod siya sa kinaroroonan ng mga aswang berbalang. Gamit ang karit na ibinigay ko sa kanya, ay inatake niya ang mga aswang. Walang takot ang bata. Buo ang loob. Palibhasa, suot niya sa kanyang leeg ang medalyon na bigay sa kanya ng kanyang lolo. Kitang-kita ko kung paano niya buong tapang na hinarap ang mga aswang. Sinamantala ko naman ang pagkakataong yun upang lapitan din ang iba pang halimaw at sinabayan ko na rin si Alan sa kanyang pakikipaglaban. Humihiyaw at bumubulagta ang bawat aswang na tamaan ng aking hawak na palakol na gawa sa batong buhay. Humihiwa sa katawan ng aswang ang talim ng palakol na aking sandata. Dapat sa mga kagaya nyo ay ubusin! Eto pa! Eto pang isa! Malaki ang atraso nyo sa akin, mga diablong buwang kayo. Tinangay nyo ang pamangking ko, kaya hindi ko kayo titigilan. Uubusin namin kayo! Gusto mo pa akong sakmalin, ha? Itong palakol ko ang sakmalin mo! Halimaw ka! Humihiyaw at umaatungal ang mga aswang na tinatamaan ng aming mga armas. Kaya lamang, sa bawat bumubulagtang aswang ay may pumapalit sa kanila
may mga halimaw pa rin na lumalabas mula sa loob ng kuwebang kanilang pinaglulunggaan. Masama ito. Parang hindi nauubos sa mga berbalang, Mang Erning. Marami pa yata ang nakatago sa loob. Pero alam ko na mauubos din natin sila. Kaya naman, ipinagpatuloy lang namin ang pakikipaglaban sa mga aswang. Dapat na silang malipol upang hindi na magdala ng panganib sa baryo namin. Hanggang sa nakita na lang namin, nakakaunti na lamang ang mga halimaw. Mang Erning, wala na pong lumalabas na halimaw sa loob ng kuweba. Marami na tayong napatay, Alan. Mahusay talaga ang medalyong ibinigay sa akin ng lolo ko. Kaya nga, at maaasahan din ang binigay sa akin ni Kapitan. Maya-maya pa ay may iba pang mga aswang ang lumabas mula sa kuweba. Hindi namin inaasahan na lalabas doon ang aswang na pulis. Nagbago ang anyo nito. Wala siya sa anyo na isang aswang. Mang Erning, tignan mo. Ang pulis kanina. Tama ako. Siya nga ang pinuno ng mga aswang berbalang. Kasama niya si Balo. Buhay pa ang kaibigan ko. Salamat sa Diyos at buhay pa siya. Pero ano kayang pinaplano ng mga hayop na to? Bakit nila tinangay si Bal? Ito ba ang sadya nyo, mga hangal? Ang bubuit na ito? Tio Erning, best friend na Alan, nandito kayo. Oo, Bal. Ililigtas ka namin. Huwag ka mag-alala, Bal. Gagawin namin ang lahat para makuha ka sa mga aswang na yan. Sa palagay nyo ba, ganun lang kadali yun? Na basta nyo na lang makukuha at mababawi ang batang ito sa amin? Iwan niyo ako. Pawalan niyo ako, mga hayop kayo. Hibang ka ba? Ba't ka namin papakawalan? Hindi pa nga namin nagagawa ang dapat na gawin sa'yo, bubuit. Ano bang gagawin niyo sa kaibigan ko? Ba't niyo siya dinala dito sa inyong lungga? Bakit siya dinagit ng mga kauri mong aswang? Hindi lang naman ito ang aming tinangay, kundi marami sila. Tama siya, Alan. May iba bang taga-baryo Nyugan na biyag ng mga aswang na ito? Ano bang kailangan nyo sa kanila? Bakit nyo sila kinuha? Kailangan namin ng mga tao mula sa Baryo Nyugan para maging pagkaing pampalakas ng mga batang berbalang. Sariwang dugo ng tao ang magpapabilis sa kanilang paglaki. Ano? Mga bata na kauri nyo? Oo, Tio Erning. May mga babaeng aswang na nagsilang at nasa loob ng kuweba ang mga anak nila. Saka, inisa-isa nila ang mga biyag para patayin. At ang dugo ay ginagamit para ipadede sa mga batang aswang. At ang sariwang lamang loob naman ay ginagawa nilang pulutan kapag umiinom sila ng tuba. Dahil ang mga aswang berbalang ang siyang umuubos sa mga tuba mula sa puno ng nyog na inyong kinakaritan. Mas nagiging malalakas sila kapag nakakainom ng tuba mula sa nyog. Pinaniniwalaan nila na ahaba ang kanilang buhay. Mga hayop kayo. Mga diablong buwang. Napakasama nyo. Kahit na ano pa sabihin mo, wala akong pakialam. Itong batang gusto niyong iligtas, bilang na rin ang buhay niya. Dahil nakatakda na rin siya para patayin at gawin dede ng mga batang aswang ang kanyang dugo. Tio Erning! Alan! Tulungan niyo ako! Ayoko pang mamatay! Wala silang magagawa para tulungan ka, bubuit. Kaya halika na sa loob, dahil kailangan na ng mga batang aswang ang dugo mo. At kami naman mamaya ang magpapasasa sa sariwang lamang loob mo. Tunay na nasa panganib na nga ang buhay ni Bal. Pero hindi ko hahayaang magtagumpay ang aswang sa kanyang pinaplano para kay Bal. Hindi ko hahayaang mapahamak ang pamangkin ko. May ipinangako ko sa kanyang ama. Handa kong protekta ng anak niya, anuman ang mangyari. Kaya agad ay sumugod kami ni Alan. Sinunggaban namin si Hector upang makuha sa kanya si Bal. Subalit, agad din na nakapagbago ng anyo si Hector. Naging aswang berbalang ito at ang malaking bibig na may matatalas na ngipin ay nakadikit sa leeg ni Bal. Sige, gawin niyo ang plano niyo sa akin.
Isang sakbal ko lang sa leeg ng bubwit na ito. Tiyak, mangingisay siya. Wag! Wag mong gagawin yan kay Bal! Maawa ka sa kanya! Mga duwag din pala kayo. Maawa ka sa kaibigan ko! Hindi ko alam ang awa na sinasabi mo. Ang tanging alam ko lang ay magagamit ko ang bubwit nito para sa mga batang aswang. At maging kayo, gagawin din namin biyag, karagdagan sa mga taong papasnagin namin sa sandali na kailangan namin ng dugo at sariwang laman. Huwag kayo magpapahuli, Tiyo Erning! Best friend na Alan! Kayo na lang ang tanging pag-asa namin! Kung malaga sa inyo ang bubwit na to, bitiwan nyo ang hawak ng sandata. Itapon nyo yan! Huwag, Tiyo Erning! Alan! Huwag niyo siya susundin! Sige! Huwag niyong sundin ang sinasabi ko. Talagang tutuluyan ko ang bubwit na ito. Isa! Dalawa! Nagkatinginan kami ni Alan. Hindi namin alam ang aming gagawin. Nasa damdamin namin ang pagkabahala at pag-aalala. Kapag hindi namin binitiwan ang hawak naming armas, ay posibleng sagpangin niya si Bal. Mapapahamak ang pamangking ko. Kaya naman, may ibinulong ako kay Alan. Anong gagawin natin, Alan? Hindi ko rin po alam, Mang Erning. Pero kapag hindi natin sinunod ang pinuno ng mga aswang, baka patayin niya si Bal. Saglit akong nag-isip. Salamat na lang, agad akong nakaisip ng paraan. Agad ko yung ibinulong kay Alan kung ano ang aming gagawin. Sigurado kayo, Mang Erning? Oo, Alan. Yun na lang ang tanging paraan. Kaya sundin na natin ang ibig mangyari ng pulis na aswang na yan. Sige, kayo po ang bahala. Sana nga lang ay maging epektibo po ang naisip nyo. Alam kong hindi tayo pababayaan ng mga medalyon na hawak natin. Armas lang naman ang pinapababa niya, di ba? Kaya may magagamit pa rin tayo. Hoy! Ano ba yun? Ano ba pinag-uusapan nyo? Hindi nyo pa ba ibababa ang mga armas nyo? O gusto nyo nang makitang walang buhay ang bubwit na ito? Teka! Susunod na kami! Heto na! Gagawin na namin ang utos mo, pangit na aswang! Inihagis ko sa lupa ang armas na palakol na aking hawak. Ganon din si Alan. Ibinaba niya at binitiwan ang hawak niyang karet. O ayan! Binitiwan na namin ang mga sandata namin! Sinunod na namin ang utos mo! Ngayon naman, ay bitiwan mo na si Bal. Huwag mo siyang sasaktan! Bakit ko naman siya bibitiwan? Ano ko, Hilo? Bihag ko siya! Gaya ng napag-usapan namin kanina ni Alan na aking ibinulong sa kanya, ay sabay naming huhubarin ang suot naming medalyon at itataas ito. Yun nga ang aming ginawa. Pagkataas namin ng aming mga medalyon, ay nagliwanag ito ng sobra, at ang liwanag mula sa dalawang medalyon ay nagsanib. Lumikha ito ng malakas na liwanag na tumama sa noo ni Hector. May taglay na lakas ang liwanag na tumama sa noo ng pinunong aswang, dahilan upang ito ay mabuwal. Nang mabuwal sa lupa ang aswang at nabitiwan ito si Bal, ay nagmamadali namang tumakbo papalapit sa amin ang pamangking ko. Bilisan mo, Bal! Halika! Dito ka sa amin! Dali! Nagmamadaling tumayo si Hector upang sundan sana si Bal. Kaya lamang nakalapit na sa amin ang pamangking ko, kaya nagmamadali rin naming pinulot ang aming mga armas. Hindi na nagawa pang makalapit sa amin ni Hector dahil inihanda na namin ang aming armas upang atakihin siya. Una akong sumugod at paulit-ulit kong inihataw sa halimaw ang palakol na yari sa batong buhay. Tumama yon sa mukha ng halimaw na si Hector na lumika ng malaking sugat. Sumunod naman ang ibang aswang na naroroon, subalit sinalubong naman siya ni Alan at ginamitan niya ito ng kanyang armas na karet. Halos humiwalay ang leeg ng aswang nang gilitan ni Alan ang leeg ng mga ito.
Yan ang dapat sa mga aswang berbalang na kagaya nyo. Aalisin ko talaga ang ulo nyo. Nagpatuloy kami sa aming pakikipaglaban sa mga aswang hanggang sa ganap ng bumulagta si Hector. Tadtad na ng sugat ang kanyang buong katawan. Naubos na rin ni Alan ang iba pang mga aswang na nasa labas ng kuweba. Ayos. Nalipol na natin ang mga aswang na nandito sa labas ng kanilang lungga. Meron pa kaya sa loob? Yun ang sabi kanina ng pinunong aswang eh. Oo, may mga batang aswang sa loob. Ang iba ay mga sanggol na parang tiyanak. Sila ang umiinom ng dugo ng tao. Nagmamadali kaming pumasok sa loob at naiwan si Bal sa labas. Madalim ang loob ng kanilang lungga. Wala akong makita, Mang Emning. Saan kaya dito naroroon ng iba pang biyag nila? Bagay ang sinasabi ni Bal na mga batang aswang. Tama ka, napakadilim nga. Ang medalyong kong bato, ito ang gagamitin ko para lumikha ng liwanag. Hinawakan at tinaplos ko ang suot kong medalyon. Bigla itong nagkaroon ng liwanag na pumuno sa madilim na kuweba. Maliwanag na. Tignan mo, Mang Emning. Ang mga biyag, oh. Mga kababaryo nga natin sila. Nakagapos sila at may mga piring at takip ang kanilang bibig. Alagan natin sila, Mang Emning, para makalabas na sila sa kuweba. Nagtulungan kami ni Alan para kalagan ang mga biyag ng aswang. Mabilis ang aming kilos dahil may iba pa kaming dapat gawin. Yan, ayos na. Tanggal na ang mga tali nyo. Makakatakas na kayo. Umalis na kayo dito, lumabas na kayo. Bilisan nyo. Salamat! Maraming salamat sa inyo! Sige na, bilisan nyo na. Lumabas na kayo nitong kuweba. Nagmamadaling lumabas ang mga kababaryo kong ginawang biyag ng mga aswang. Nang makalabas na sila, ay kailangan naman naming hanapin ang sinasabi ni Bal ng mga batang aswang. Kaya lamang, wala kaming makita. Nasaan na ba ang mga batang aswang na sinasabi ni Bal? Wala naman sila rito, ah. Pero ang pinunong aswang na rin na nagsabi kanina na may mga kasama silang mga batang aswang at sanggulang iba. Pero nasaan? Hindi tayo pwedeng umalis dito hanggang hindi natin sila nakikita. Tama ka, Alan. Dahil kailangan sila man ay malipol din natin. Kung hindi natin sila malilipol at aalis tayo dito, sila ang susunod na mag-aasik ng lagim sa baryo natin. Nagtiyaga kami sa paghahanap hanggang may pumatak na malagkit na likido sa braso ko. Napatingala ako at gano'n na lamang ang pagkagulat ko dahil nakita ko na tila mga paniki na nakabitin ng patiwarik ang mga sanggol. Agad ko ring itinuro kay Alan. Hindi rin siya makapaniwala, kaya nakabuo kami ng desisyon. Ngayong alam na namin kung nasaan ang mga batang aswang, ay nagpasya na kaming lumabas ng kuweba. Nang makarating kami sa bukana ng kuweba, ay pinagdikit muli namin ang aming mga medalyon. Lumikha yun ng liwanag na naging apoy na sumirit papunta sa loob ng kuweba. Saglit pa, ay nagliyab ang loob ng kuweba. Saka kami nagmamadaling tumakbo papalabas. Narinig pa namin ang ingay na tila pag-iyak ng mga batang aswang na tinutupok ng apoy sa loob ng kuweba. Yun na ang kanilang naging wakas. Nagbalik kaming tatlo ng baryo. Nadala ang pagtatagumpay sa aming naging misyon. Niligtas namin si Bal, maging ang ibang taga-baryo Nyugan, at nagawa naming lipulin ang lipi ng aswang berbalang. Kaya hindi na ito makapaghasik pa ng lagim sa aming baryo. Salamat kay Kapitan Damian na pinagkatiwalaan ako para maging tagapagtanggol. Sa tulong ng ipinagamit niya sa aking armas at medalyon. Salamat din kay Alan na nagturo din sa akin para maging buo ang loob at maging matapang. Napatunayan ko na kaya ko palang maging matatag sa gitna ng laban at kahit sino ay maaaring maging tagapagtanggol, lalo na't para sa kaligtasan ng mahal sa buhay at ng kapwa-tao. Ang pagiging mahina ng loob kung minsan ay nasa isip lang natin. Subalit kapag dumating ang pagkakataon na may mahal sa buhay tayong nasa panganib, natututo tayong maging matapang
at maging buo ang loob upang siya ay ating tulungan at iligtas sa tiyak na kapahamakan sa tulong ng ating pananampalataya at ng Diyos na lumikha. Sa kwentong inyong napakinggan, sa huli ay napatunayan ng binatang minsang inakala ng lahat na walang lakas ng loob na lumaban, ng tunay na tapang ay hindi nasusukat sa lakas ng sigaw o tikas ng tindig, kundi sa tapang ng pusong handang lumaban para sa mga mahal sa buhay. Sa kanyang pagharap sa mga birbalang na minsan nang nagdulot ng lagim sa kanilang baryo, sumiklab ang apoy ng kanyang tapang, isang tapang na pinanday ng kanyang pananampalataya sa Panginoon at ng suporta ng kanilang kapitan at ng isang batang matapang. At dahil sa kanilang pagpupursige, ay nagawa nga nilang matalo ang paggasik ng lagim ng mga berbalang at muling nanaig ang kapayapaan sa kanilang baryo. Sa kanyang kwento, iisa ang malinaw. Ang tunay na bayani ay hindi ipinanganak na walang takot, kundi yaong kayang lampasan ang takot para sa kabutihan ng mas nakararami.